Patungo na tayo sa libing ng siglo sa Iran. Pangalawang araw na ng linggong pambansang libing para sa yumaong pinakamataas na pinuno, Khamenei. Daang-daang libong mga Iranian ang dumagsa sa Tehran upang magbigay galang sa kanilang yumaong pinuno. Matindi at planadong pampublikong pagluluksa ngayon, kasabay ng malawakang pahayag laban sa US at Israel. Tinataya ng mga opisyal ng Iran na aabot sa 20 milyong tao ang lalahok sa buong linggo. Ngunit hindi makita ang anak ng Ayatollah at bagong kataas-taasang pinuno na si Khamenei. Si Joe Brown ang nag-ulat. Pamamaalam ito sa dating kataas-taasang pinuno, pero wala pa ring paramdam ang bagong kataas-taasang pinuno. Daang-daang libong Iranian ang nagtipon sa Grand Musala ng Tehran kung saan nakaburol ang mga labi ni Ayatollah Khamenei at pamilya niya para sa pagsisimula ng halos isang linggong libing para sa pinuno na napatay noong Pebrero sa isang pinagsamang pag-atake ng himpapawid ng Israel at Amerika. Nanggunguna sa prosesyon ang mga pinuno ng pampulitika at militar na establishmento ng Iran at ilan sa kanila ay tahimik na nagbibigay galang sa mga Islamikong fundamentalistang namumuno mula 1,980 at 89. Kabilang si tagapagsalita ng parlamento, Mohammad Khatibaf at iba pa na hayagang nagpapakita ng emosyon. Nasa similare ng ikalawang araw ng programa ang tatlong anak ni Khamenei, Mustafa, Masoud at Massam, na unang beses lumitaw sa publiko mula noong digmaan na yung taon. Ngunit isang kapansin-pansing, wala ay si Mushaba, ang bagong pinakamataas na pinuno. Iniulat ng The New York Times na hindi siya dadalo dahil takot ang Iran sa posibleng tangkang pagpaslang ng Israel. Hindi pa siya lumalabas sa publiko mula nang mamatay ang kanyang ama sa pag-atake na iniulat na nagdulot kay Mushaba ng malubhang pagkasira ng mukha. Inimbitahan din ang mga dayuhang delegasyon mula sa ilang bansa, kabilang ang Qatar, Saudi Arabia at Turkey upang magbigay galang. Ganun din ang mga miyembro ng mga proxy group ng Iran, kabilang ang Hezbollah, Houthis at Hamas. Sa labas ng mosque, libo-libo mga Iranian ang sumisigaw at may dalang mga banner laban sa Israel at Amerika. Mananatili ang libing na prosesyon sa Tehran hanggang Lunes bago dalhin ang kabaong ni Khamenei sa buong bansa at ilibing sa Mashhad. Live tayong makikipag-ugnayan ngayon kay Dr. Mer Javad Anfar, lecturer mula Iran sa Reichman University. Mer, maraming salamat sa pagsama sa amin. Inilalarawan ito bilang libing ng siglo sa Iran. Paano naghanda ang mga autoridad para dito at paano ito tinatalakay o ipinapakita sa Iran? Matagal na itong inihahanda sa Islam, katulad din sa Hudaismo. Ang mga bangkay ay dapat ilibing kinabukasan. Pero mukhang ang katawan ni Ayatollah at kataas-taasang pinuno na si Khamenei ay inalagaan para sa napakahalagang kaganapang ito na maingat na pinlano ng Islamic Republic at ginastusan ng malaki. Dahil gusto nitong ipakita sa mundo, ipakita sa mga taga-suporta nito na ang kanilang pinuno ay isang taong pinahahalagahan at sinusuportahan ng mga tao ng Iran at ng Islamikong Republika ng Iran ay matatag pa rin at nananatiling matibay. At sa kabila ng 40 araw na digmaan laban sa Estado ng Israel at Amerika, kaya pa rin itong tipunin ang milyon-milyong tao ng Iran upang sumuporta, upang hayagang ipakita ang suporta para sa kanilang namayapa o ayon sa rehimen, ang kanilang martir na kataas-taasang pinuno. Ito ay mensahe para sa lahat ng taga-suporta at tumututol sa rehimen sa Iran. Isa rin, itong mensaheng panhadlang laban sa sinumang nagnanais, pabagsakin ang Islamikong Republika mula sa labas. Sige, at gaano masasabi ko kahalaga ang buong mensyang binabanggit mo ngayon para sa rehimen, lalo na kung isasaalang-alang ang tiempo nito. Ibig kong sabihin, nakikipagnegosasyon sila sa pamahalaan ng US na siya ring gobyernong pumatay kay Ali Khamenei, na ngayon ay binibigyan nila ng malaking mahalagang libing. Malaki ang kahalagahan nito sa kultura, relihiyon at lokal na komunidad. Paano nila pinagkakasundo ang dalawang bagay na yon? Ginagamit nila ang kaganapang ito at ang suporta ng publiko na inorganisa ng Islamikong Republika para palakasin ang posisyon ng Islamikong Republika sa negosasyon nila sa Estados Unidos. Sa pamamagitan ng libing na ito, sasabihin ng Islamikong Republika sa mga Amerikano, tingnan ninyo,
Sinusuportahan kami ng aming mamamayan. Hindi kami natatakot sa mga sanksyon. Handa kaming manindigan laban sa Estados Unidos, umaasa na ito ay magtutulak sa mga Amerikano na magpakita ng mas maraming kompromiso sa mga pag-uusap. Sa tingin ko, gagamitin din nila ang inorganisang pampublikong pagbuhos ng dalamhati para kay Ayatollah Khamenei at suporta para sa Republikang Islamiko ng Iran upang sabihin sa mga Amerikano na tingnan ninyo, may utang kayo sa amin. May utang kayo sa amin, hindi lang dahil sa digmaan, kundi pati sa pagpatay sa tanyag at makapangyarihang taong ito ayon sa Republikang Islamiko. Kaya naman, kayo ang dapat makipagkompromiso sa mga pag-uusap. Kayo, Estados Unidos, ang dapat mag-alok sa Iran ng higit pa kaysa sa kayang ialok ng Iran sa inyo dahil sa mga ginawa ninyo. At kung paano nito nabagabag ang mga tao sa Iran gaya ng ipinapakita ng Islamic Republic of Iran sa pamamagitan ng prosesyon ng libing na ito. Kung magagawa ng Islamic Republic, kung magtatagumpay itong magbunga ng aktwal na mga konsesyon mula sa US, ay kailangan pang makita. At ngayon, tungkol dito, ang tanong tungkol sa anak ni Ali Khamenei, si Mujtaba Khamenei, hindi niya ipinakita ang kanyang muka dito. Paano ito ipinapakita? Ibig kong sabihin, maaring magmukhang natatakot siya sa US, natatakot sa mga Israeli. Paano ito ipinapakita? At paano ito tinatanggap doon? Sa totoo lang, depende talaga. Nasa tumitingin yan. Ang mga taga-suporta ng rehimen sa Iran ay magsasabi na ito ay isang mahalagang hakbang sa seguridad para protektahan ang bagong kataas-taasang pinuno. At para sigurandong hindi niya danasin ang naging kapalaran ng kanyang yumaong ama. Para sa mga tumututol sa rehimen, ito ay nakikita bilang tanda ng takot. Takot ng isang rehimen na nagaangking tinalo at napagtagumpayan ang Estados Unidos at natalo ang Israel. Ito ay takot ng isang rehimen na nagaangking hindi lang regional, kundi pandaigdigang superpower pa. Ngunit natatakot pa rin ito, natatakot pa rin ang leader nito na ipakita ang kanyang mukha. At Bianca, ang mahalagang tandaan ay hindi lang natatakot si Mujtaba Khamenei na ipakita ang kanyang mukha. Natatakot din siya hanggang sa punto na ayaw niyang maglabas ng kahit anong audio file. Hindi niya kayang i-record ang kanyang boses. Hindi niya kayang magbigay ng voice message sa mga tao ng Iran. At masyado pa rin siyang natatakot para gawin yon. Kaya talagang, alam mo, magkaibang panig ito. Ang mga magkalabang panig sa rehimen ay makikita ito bilang magkaiba. Iba rin ang magiging interpretasyon nila dito. Pero sa huli, kapag ang isang pinakamataas na pinuno ng isang bansa ay masyadong natatakot lumabas, hindi ito maganda. Lalo na sa paningin ng mga kumukontra sa kanya na siyang karamihan sa mga tao ng Iran. Salamat, Mayor Javad Anfar, sa pagsama sa amin.